Ang pananakit ng iyong lalamunan ay maaaring hindi lang dahil sa allergy o sinusitis, maaari rin itong lumitaw sa kaso ng mabahong hininga. Ang sanhi ng mabahong hininga ay hindi palaging dahil sa kung ano mang kinain mo. Parehong sintomas ay maaaring dulot ng isang problemang hindi masyadong kilala, ngunit lumalala dahil sa mga puting bato sa tonsils na kilala rin bilang cassius. Nabubuo ang mga batong ito kapag naiipon ng dumi sa maliliit na bulsa sa gilid ng lalamunan. Habang lumilipas ang panahon, ang mga dumi na ito ay tumitigas at nagiging kaltsado. Ang mga taong may madalas na impeksyon o pamamagas sa kanilang tonsil ay mas madaling magkaroon ng bato sa tonsil. Bihira mangyari na lumaki at magdulot ng matinding sakit ang mga ito. Kadalasan, hindi ito nangyayari at pwedeng matanggal sa natural na paraan. Bago natin talakayin ang mga ito, hindi ba't ang pag-iwas pa rin ang pinakamainam na lunas? Kaya naman, para masigurong malinis ang iyong tonsils mula sa mga dumi, siguraduhin mong mayaman sa probiotics ang iyong pagkain. Magbibigay ito sa iyong katawan ng mga mabubuting bakterya at ng kinakailangang depensa para labanan ang mga mapaminsalang bakterya na nagdudulot ng pagbuo ng mga deposito na ito. Ang tamang kalinisan, kabilang ang pagmumumog at pag-inom ng maraming tubig, ay nakakatulong para mapanatiling malinis ang bahagi ng lalamunan at maiwasan ang pag-ipon ng mga particle na nagiging sanhi ng tonsil stones. Laging inirerekomenda na magsipilyo ng ngipin 2 hanggang 3 beses sa isang araw dahil nakakatulong din ito na mapatay ang mga mapaminsalang bakterya. Kahit may mga hakbang, kung di mo pa rin mapigilan ang tonsil stones. Kung nakakaramdam ka ng matinding sakit sa tainga o hirap lumunok na may kasamang masamang amoy sa hininga, subukan ang ilang natural na remedyo na ito. Para matanggal ang mga maliliit na puting bato sa iyong lalamunan, gumamit ng mga angkop na kagamitan para dito. Subukan mong gumamit ng maliliit na gamit na maaring mayroon ka sa bahay. Gumamit ng sipilyong may malalambot na bristles, itulak ang mga ito sa mga bato sa tonsil at subukang alisin. Mag-ingat ka para hindi magasgasan ang iyong lalamunan. Kung ito ay isang alalahanin, gumamit ka ng basang cotton bud kapag iniiwasan ang mga bato. Pagmumog ng lalamunan. Ang paggamit ng mainit na solusyon ng tubig na may asin para sa pagmumog ay maaaring makatulong sa iyo na makaranas ng mabilis na ginhawa mula sa masakit na sintomas na kaugnay ng mga bato sa tonsil. Magandang disinfectant din ito at nakakatuyo ng sobrang plema sa lalamunan. Ang pagmumog gamit ang apple cider vinegar ay gumagana rin sa parehong paraan, bagaman hindi mo gugustuhing magmumog gamit ang katas ng kalamansi dahil sa mataas nitong asido at katas. Ang regular na pag-inom nito ay makakatulong na labanan ang mga namuong debris na naipit sa iyong lalamunan. Ang tamang dieta at pagkain ay nakakatulong maiwasan ng bato, pero kung may tonsil stones ka na, may ilang pagkain na tumutulong pumatay ng bakterya sa mga ito. At nagsisilbi rin itong isang makapangyarihang panukalang pang-iwas. Ang pagnguya ng hilaw na bawang, pagkain ng sibuyas at pagkuha ng probiotics mula sa yogurt ay maaaring makatulong gamutin ang mga bato sa tonsil dahil likas silang antibacterial. Tandaan na kumonsulta sa doktor kung lumala ang mga sintomas o kung wala sa mga natural na lunas na ito ang nakatulong sa iyong problema.